So, hi engineering buddies, here we go again on another day, another set of tutorials. So, let's continue solving problems about plane geometry quadrilaterals. No? So, I think it is problem number 7. The area of rhombus is 132 square centimeter. If its shorter diagonal is 12 centimeter, the length of the longer diagonal is. So, this kind of problem is magbigay na to sa board exam. No? Ibig sabihin, dapat hindi nyo na to minamali. Kasi direct substitution lang siya. Alam natin, ang area ng rhombus so area ng rhombus is 1/2 D1 D2 where the D1 D2 is the diagonals. So nandito siya doon sa sinend kong ito siya. And rhombus. So, tandaan nyo lang itong mga description din guys So, para kayo na bahala magbasa ng mga definition and properties nila. So, area ng rhombus yan. So, alam natin, given sa problem, na area doon ng rhombus is 122 square centimeter. So, direct substitution lang, 1/2. Diagonal na isa is 12. So, hinahanap natin yung D2. So, dito pala makakuha tayo ng D2, which is solve na rin natin. (22 centimeters). So, I hope na yung mga ganitong kinds of problem is hindi na natin minamali sa boards kasi sa kabisado natin yung formula and yung properties. Okay? So, next. Given a cyclic quadrilateral whose sides are 4, 5, 8, and 11, its area is... So, first things first, ano ba ang cyclic quadrilateral? So, sabi dito, a cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose vertices lie on the circumference of a circle. So, nasa loob siya ng circle, no? Tapos yung mga vertices ng cyclic quadrilateral is nandoon sa circumference ng circle. So, ito yung gagamitin nating formula. So, mapapansin nyo, para lang siya yung Heron's formula, no? Pero, kapag itong D, ginawa mong 0 yung ano niya, it will go down as the Heron's formula. Okay? So, anyway, apply lang natin yung formula na yan. Tandaan din natin itong mga definitions and properties as I said earlier. So, tara. Ang area ng cyclic quadrilateral is given by S minus A, S minus B. So, itong formula kasi na to is masyado siyang powerful, lalo na kung yung given mo is complete number of sides. Napaka-powerful ng formula na to, no? So, magagamit talaga. So, alam natin pala, yung semi-perimeter is sum ng sides all over 2. So, ang semi-perimeter is so 28, 14, and then minus mo lang. So, area ng cyclic quadrilateral is so 42.25. 40.25 centimeters squared.
So, yun yung final answer natin. And I believe it is letter A. Okay? So, as I said earlier, then yung mga ganitong tanong is pamigay na, no? So, basta kabisado mo yung formula, is di na tayo mamamali dapat. Okay, next. Di ko pala nalagyan. So, saan na ba tayo dito? So, next problem. If the sides of the parallelogram and an included angle are 610 and 110 degrees respectively, find the length of the shorter diagonal. So, let's draw a parallelogram first para hindi tayo malito. So, ayan ay parallelogram. Sabi, meron kang diagonal dyan. And then, ito yung sides na given. So, let's say ito yung 6, 10. And then, alam natin, opposite angles of parallelograms are equal. So, ito daw, 100. Daw ay 100. Alam din. So, ito to 10, ito na 6. Find the length of the shorter diagonal. So, let's say ito yung diagonal na hinahanap. Yung mas maliit, kita naman sa figure na yun, mas maliit. So, let's say na x yan. So, balikan lang natin ulit yung concept. Kung may magagamit ba tayo. So, sa parallelogram, ito yung mga magagamit nating formula. Pero hindi naman area ang hinahanap. So, hinahanap natin yung shorter diagonal. So, tara. So, ang hinahanap natin dito is yung angle. Hanapin muna siguro natin yung angle theta. So, alam natin, ang sum of interior angles ng parallelogram is 360. So, 2 theta plus 2 times 100 is 360. So, makakuha tayo ng value ng theta dyan, which is 80 degrees. Hindi ko na siya sinunod kasi sinunod ko na siya kanina. Pero, 360 minus 200 is 160 divided by 2 is... So, ngayon, meron na tayong theta. Gamit na tayo ng watt. Pwede nating hatiin to eh. Pansin natin na pag itong, let's say ito A, B, C, D, and then sa triangle A, B, D, pwede tayong gumamit ng cosine law. So, sabi natin x squared is equal to 10 squared plus 6 squared minus 2, 10, 6. So, sana natatandaan yung paggamit ng cosine law, cosine 80. So, makakahanap tayo ng value ng x dyan. Sana natatandaan ang paggamit ng cosine law. Then, itong sagot na yan, square root pa natin. Square root ng answer is square root nung 115.21 yata yon is 10.73 units. So, yan yung value ng diagonal natin. Okay.
And I believe siya ay letter C. So, ganyan lang siya i-solve, guys. So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga tutorials natin. So, meron pa tayong couple of problems, no, sa quadrilateral. So yeah. Okay, let's keep learning and padayon engineers.